Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay muling pinatibay ang malapit na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Germany noong Lunes habang tinanggap niya si German Federal Minister of Defense Boris Pistorius sa Malacanang. Ang pagbisitang ito ay nagtatampok sa patuloy na kooperasyon at pagkakaibigan ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng defense at security. Ipinapakita ng pulong na ito ang kahalagahan ng pandaigdigang pakikipagtulungan sa pagtugon sa mga pandaigdigang hamon at pagpapalakas ng magkasanib na interes. Si Pistorius na kasalukuyang nasa Maynila bilang bahagi ng kanyang pagbisita sa Indo-Pacific region ay nagbigay galang kay Pangulong Marcos noong Lunes ng umaga. Ang opisyal ng German ay nakipagkita rin sa kanyang katapat sa Pilipinas na si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. noong linggo. Kasama rin sa pulong si AFP Chief of Staff Gen Romeo Browner Jr. Sa kanyang talumpati, tinukoy ng presidente ang Germany bilang kasangga at kaalyado ng bansa, habang pinapasalamatan niya ang bansa at ang Europa sa patuloy nitong suporta sa patakarang pandaigdigang nakabatay sa mga batas. Salamat at ikinalulugod kong nagkaroon kayo ng pagkakataong makipagkita kay Secretary Gilbert Ani Marcos na tumutukoy sa pulong ni Pistorius at ni Teodoro, kung saan nagkasundo ang dalawang opisyal na tapusin ang isang kasunduan sa defense na magbibigay daan sa magkasanib na pagsasanay militar at posibleng pagbebenta ng mga sandatang German sa Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni Pistorius kay Presidente na maasa siyang mapipirmahan na ng dalawang bansa ang kasunduan bago matapos ang taon. We decided both that we would like to have the security agreement, the defense agreement between our two countries, and we want to try to sign it until the end of the year. Sinabi ni Pistorius na nakapagpasa na sila ng draft ilang linggo na ang nakararaan, kaya handa na silang magpatuloy sa kanilang proyekto. Binibigyang diin niya ang pangangailangan ng kooperasyon at pagkakaisa ngayon higit kailanman upang suportahan ng mga patakarang pandaigdigan na nakabatay sa mga batas. Ayon sa kanya, ang seguridad ng isang rehiyon ay may direktang epekto sa seguridad at katatagan ng ibang rehiyon, kaya't mahalaga ang pagtutulungan upang mapanatili ang pangkalahatang kaligtasan at katatagan sa buong mundo. Sinabi ng mga pinuno ng militar ng Germany na ang mga nangyayari sa rehiyon ng Indo-Pacific ay mahalaga rin para sa Europa. Sa pagbisita ng Ministry of Defense ng Germany sa Pilipinas, nagkasundo ang dalawang bansa na magtulungan para sa kaligtasan. Ngayong taon na pagkasunduan ng Pilipinas at Germany na magtulungan sa larangan ng depensa. Ito ay para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific. Ang kasunduan na ito ay nagmarka din ng ika-70 anibersaryo ng magandang relasyon ng dalawang bansa. Layunin ng kasunduan na pagbutihin ang pagsasanay ng mga sundalo, magtulungan sa paggawa ng mga armas at magsagawa ng mga magkasanib na proyekto. Inilahad ni Teodoro ang ilang mahahalagang puntong naglalayong palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa Germany at iba pang kaalyadong bansa sa larangan ng militar. Nagpahayag si Teodoro ng layuning magtatag ng pangmatagalang ugnayan sa pagitan ng sandatang lakas ng Pilipinas at iba pang bansa. Nais nilang matuto mula sa isa't isa upang mapabuti ang kanilang kakayanan at kaalaman sa iba't ibang aspeto ng militar. Binigyang diin din ni Teodoro ang kahalagahan ng mas malapit na kooperasyon sa larangan ng armas. Kasama rito ang pagtutulungan sa depensa sa himpapawid at baybayin at posibleng pagbili ng mga sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas para sa transportasyon. Ipinaalala ni Teodoro na habang nagsusumikap ang Pilipinas na i-modernize ang militar natin para sa mas mahusay na panlabas na depensa, malaki ang tsansa na makakakuha tayo ng suporta sa Germany para makakuha ng mga magaganda at mas advanced pang military weapons. Partikular na tinukoy ang mga teknolohiya sa command and control, anti-access, aerial denial at mga operasyon sa dagat at himpapawid. Muli namang ipinabot ni Teodoro ang pasasalamat ng Pilipinas sa patuloy na suporta ng Germany
lalo na kaugnay ng kanilang posisyon sa West Philippine Sea laban sa iba't ibang aksyon ng China. Binigyang diin din ni Teodoro ang kahalagahan ng operasyon na nakabatay sa pandaigdigang batas at pagpapanatili ng kaayusang nakabatay din sa mga patakaran. Anya, ito ang susi sa katatagan ng rehiyon sa Pasipiko. Inihayag niya rin ang patuloy na pagtaas ng tensyon sa South China Sea. There is only one cause of conflict in the South China Sea, particularly in the West Philippine Sea. It is China's illegal and unilateral attempt to appropriate most, if not all, of the South China Sea as their internal waters. Dahil na nga rin sa mga nagdaang insidente kung saan nagpalitan ng mga akusasyon ng Pilipinas at China, kaugnay sa mga pangyayari sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ang posisyon ng Pilipinas ay umaayon sa mas malawak na hakbang ng mga miyembro ng NATO na palakasin ang kanilang ugnayan sa mga bansa dito sa Asia, kasama na ang Japan, South Korea at Pilipinas. Ang pagpapalakas ng ugnayang militar sa pagitan ng Pilipinas at Germany ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang pahusayin ang kakayanan sa depensa at kooperasyong pansiguridad sa rehiyong Indo-Pasipiko. Ang desisyon ng Germany na sumali sa US-led United Nations Command sa South Korea ay nagpapakita rin ng kanilang paniniwala na ang seguridad sa Europa ay malapit na konektado sa seguridad sa Indo-Pasipiko kung saan matatagpuan naman ang mga bansa tulad ng China at Pilipinas. Ang Germany ay aktibong nakikilahok sa rehiyon. Ito'y upang ipagtanggol ang mga prinsipyo ng kalayaan sa paglalayag at pagsunod sa mga patakarang nakabatay sa batas. Hindi ito para galitin ng anumang bansa, kundi para tiyakin na ang mga international na lituntunin ay nagagawang masunod. Ang layuning ito ay naglalayong mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng freedom of navigation at tinatawag nilang isang rules-based order. Ang pagbabago sa seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific ay nagtutulak sa Pilipinas na maghanap ng mas matibay na ugnayan sa mga bansang may kapareho nating pananaw, tulad na nga lamang ng Germany. Ang Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Germany ay nagpapakita ng pangako ng Pilipinas na papalakasin ang kanilang militar at titiyakin ang kanilang seguridad sa harap ng mabilis na nagbabagong kalagayan sa ating rehiyon. Habang patuloy nga na ina-update at pinapabuti ng Pilipinas ang ating armed forces, tayo naman malamang ay naghahanap ng mas maraming pagkakataon upang makapagtulungan sa iba pang mga bansa. Mas maraming bansa mas maganda dahil ang layunin natin at ng mga kolaborasyong ito ay upang mas mapalakas pa ang ating kakayanang depensa ng bansa at matugunan ang ating mga defense objectives. Ibig sabihin, habang pinapalakas natin ang ating military, mas lalo lamang tayong naghahanap ng mga kaalyado o partners na maaaring makatulong sa atin upang maging mas handa at epektibo sa pagprotekta ng ating mga teritoryo at interes. Ang mga diplomatikong pagsusumikap ng Pilipinas na makakuha ng international na suporta para sa ating maritime claims ay nakatanggap nga din ng mga positibong tugon mula sa iba't ibang mga bansa at mga international organizations. Ang China naman ay nag-aalala tungkol sa lumalaking relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng NATO at mga bansa sa Asia. Para kasi sa kanila na ang mga bagong pakikipag-ugnayan na ito ay bilang bahagi ng mas malaking plano na mabawasan ang kanilang impluwensya sa rehiyon. Sa madaling salita, iniisip ng China na ang pagpapalakas ng ugnayan ng mga bansang Asyano sa NATO ay isang hakbang para limitahan ang kapangyarihan at impluwensya nila, lalong-lalo na sa Indo-Pacific. Subalit, binigyang diin ng mga bansa tulad ng Pilipinas at Germany na ang kanilang defense cooperation at pakikilahok sa rehiyon ay nakatuon sa pagpapalaganap lamang ng kapayapaan, katatagan at pagsunod sa international law at hindi para puntiryahin ang anumang partikular na bansa, lalo na't tumataas na ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero hindi mapipigilan ng Pilipinas sa patuloy na pagbabantay at pagprotekta ng ating mga maritime interest. Kahit na hindi natin ito gamitan ng dahas, ginagawa naman natin ang lahat ng ating makakaya upang makakuha ng suporta sa diplomatikong pamamaraan sa ibang mga bansa. Sa huli nga, ang Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Germany
ay inaasahang magpapadali sa mas pinalakas na military cooperation at strategic alignment natin. Parehong kinikilala ng dalawang bansa na ito ang kahalagahan ng pagtutulungan upang matugunan ang ating mga shared security concerns at itaguyod ang katatagan sa Indo-Pacific. Pero sa katunayan yan ay mainit na talaga ang dugo ng Germany sa China dahil noong 2021, isang malaking cyber attack ang naganap sa isang ahensya ng gobyerno ng Germany na responsable sa tinatawag nilang precision mapping. Ang pag-ataking ito ay maaaring nagbunyag ng mga sensitibong impormasyon na mahalaga sa pagprotekta ng mga critical infrastructure tulad ng mga planta ng kuryente, sistem ng tubig at iba pang mahahalagang pasilidad na kinakailangan ng bansa para sa pang-araw-araw na operasyon at kaligtasan. Dahil dito, sinisi ng Germany ang China para sa pag-ataking ito at sinabi ng mga Chinese state actors ang may kagagawan nito. Ang German Interior Minister na si Nancy Faeser ay tahasang kinundina ang mga responsable sa pag-atake. Sinabi niya na gagawin nila ang lahat para masupil sila. Ang mga ganitong uri ng cyber attack ay nagdudulot ng malaking banta sa seguridad ng isang bansa. Kaya't ang reaksyon ng Germany ay naglalayong ipakita ang kanilang kahandaan na ipagtanggol ang kanilang mga critical na systems laban sa mga banyagang banta. At dahil nga dito, noon ay pinatawag ng German Foreign Office ang Chinese Ambassador sa Berlin para sa isang formal na reklamo. Ang hakbang na ito ay kasunod ng 3 taong ginawang imbestigasyon ng mga German security authorities upang matukoy kung sino ang nasa likod ng malware na nagkompromiso sa mga system ng ahensya ng gobyerno ng Germany. Noong 2021, itinuro ng mga cybersecurity expert ang posibleng pagkakasangkot ng Beijing o China, partikular na ang mga grupong tinatawag nilang APT-15 at APT-31 na kilalang mga Advanced Persistent Threat o APT groups na direktang pinapatakbo ng Chinese Ministry of State Security. Ang German government ay inatasan din ng kanilang intelligence services na magbigay ng tiyak na pagkakakilanlan sa responsable sa pag-atake. Natapos ang investigasyon at dito na nga ipinahayag ni German Interior Minister Nancy Faeser ng seryosong cyber attack na ito sa isang federal authority ay nagpapakita ng malaking panganib na dulot ng mga Chinese cyber attacks at espiya. Anya, ang mga ganitong pag-atake ay nagbabanta sa digital sovereignty ng Germany at ng buong Europa. Matapos nga matuklasan ng pag-atake, sinikap ng mga German security authorities na alisin ang mga Chinese intruders mula sa mga system nila. Ayon sa ahensya, naniniwala silang ganap na ligtas na ngayon ang kanilang mga database. Ang mga akusasyon laban sa China ay lumabas ilang linggo lamang matapos ang pagpayag ng German government sa isang plano kasama ang mga telecommunications company na alisin ang Chinese technology mula sa kanilang 5G networks dahil sa mga alalahanin patungkol sa seguridad. Ngunit sa Germany, nagiging mainit naman ang debate kung paanong pinakamahusay na tutugon sa agresibong espiya at cyber actions ng China habang pinapanatili ang kanilang relasyon sa kalakalan. Pero ayon kay Chancellor Olaf Scholz, mas maganda ang mas mahinahon at malumanay na diskarte sa pakikitungo sa China dahil ang China ang pinakamalaking trading partner ng bansa. Gayunpaman, maraming mga ministry ang tumutuligsa dito dahil nakikita nila ang mga panganib sa security na tila ba hindi natutugunan sa kasalukuyang patakaran na kanilang sinusunod. Kaya para sa iyo, may kinalaman nga ba ang mga cyber attacks na ito ng China sa Germany kung bakit gusto na tayong tulungan ng Germany sa pagpapalakas pa ng ating militar?